illegal. Oh, illegal din ho ito mga kaibigan. Yung kahapon lang Sunday, yung umakyat doon sa poste ng Meralco. Diyos me. Namutol po ng kuryente. Ano ba yan? Ano nangyari po sa kanya? Patay. O sige, pasanda natin sa madali mga kaibigan ng hingil po sa bagay na yan. Ha? At magsilbing, panawagan po ito, magsilbing babala at the same time. Patay mga kaibigan ng isang lalaki, matapos ang makuryente po, doon sa kanyang tangkap pagdanakaw po ng kable. Nangyari po ito sa may barangay San Isidro, dyan po sa Parañaque. Linggo kahapon lang po yan, February 15. Ayon nga po sa mga remuspundi, mga pulis, nahuli po sa akto, bata pa naman, 39 years old. Ang suspect na pinuputol mismo yung kable sa poste ng Meralco bago tuluyang nakuryente po siya. Aray, Diyos me. Nakalulungkot mga kaibigan, pero ang realidad, kapag kaganyan ang ginawa mo talagang delikado, nasawi mga kaibigan ng suspect. At tapos na makuryente at magtamo ng matinding pinsala po sa kanyang katawan. Nagdulot ng circuit tripping. Yung incident niyo pero wala namang naging mahabang abala sa serbisyo po ng kuryente sa mga customers dyan sa may Parañaque. Muli po nagbabala ang Meralco. Bukod sa paglabag sa batas, napakalaki po ng pangalim ng ganyang pag-akit sa poste, pagdanakaw ng kable, dahil marito magsulta sa hindi inaasahang pagkakakuryente. Yan. Kaya seryoso po ang pinsala. Ang kamatayan, mga kaibigan, hindi na po pwedeng maibalik pa, hindi ba? Ang buhay, ayon nga po sa Meralco Vice President at Head of Corporate Communication, itong si Ginoong Joe Saldariaga. Magsilbing babala po. Ito po ay labag sa batas, labag sa Public Act 7832 ng Anti-Electricity Pilferage Act. Yung pagdanakaw po ng kablehan na may parusan hindi bababa sa 12 years, pagkakakulong at may multa pang 50,000 hanggang 100,000 pesos. Yung mga buibili po ng nakaw na kable naman, mananagot din po sa ilalim po ng anti-fencing law. Maring parusahan po ng pagkakakulong. Kaya may daragdag na lang ni Parang Ray sa panawagang yan. At sa pangyayaring yan, yung pagdanakaw po ng kable ay hindi simpleng petty crime. Ito po'y banta sa buhay. Banta sa buhay, ari-arian at seguridad ng buong komunidad. Isang maling akbang sa linya po ng kuryente, maring magdulot po ng agarang kamatayan at sabayang perwisyo po sa daang-daang mga tahanan po. Kapag yung may bumibili ng mga nakaw na kable, may nagpapalakas sa illegal na kalakaran at saka may naglalagay po sa iyo ng panganib. May pagkakulong po yan. Ang incident ito ay paalala na ang pagdanakaw po ng kable ay hindi lamang paglabag sa batas, kundi sugal sa sariling buhay. Kinakailangan ng mas maigpit na pagbabantay. Kinakailangan po ang koordinasyon ng mga barangay, ng ating mga otoridad, at aktibong pakikilahok po ng publiko sa pag-ulat ng kahinahinalang mga gawain ito. Ang kaligtasan at tuloy-tuloy na serbisyo po ng kuryente ay responsibilidad ng lahat. Cable theft is not merely an act of desperation. It's a lethal gamble that endangers lives, disrupts essential services, and undermines public safety. Ano mang laban, kasangga mo ang langit.